Nabasaag pa yung nga ron, dajay. Message nga, Matthew 9:36 to 38. This is the compassion of Jesus. Matthew 9, verse 36 to 38. But when he saw the multitude, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Amen. What is the spiritual meaning of harvest in the Bible? You see, the symbolic meaning of harvest is scripture encompasses two main areas. Number one is God's provision for us, and number two, God's blessings for others. It is the symbolic of bounty, health, and abundance. This is the spiritual cultivation. What does it mean to reap a harvest in the Bible? Planting seeds would be the initial stage in preaching the word. Reaping would be bringing in the harvest, seeing the results, the changing in people's life. What is the message in the kingdom of God? In Mark 4:26, Jesus tells the parable of the growing seed. In Matthew 4:26, he said that he also said, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. Man scatters seed on the ground. Example, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. Therefore, the harvest is with the truth in one another has grown and comes to bear more truth. In Mark 4, verse 27, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. Jesus saw, nakita ni Apo nga Jesus as a plentiful, precious, perplexed, and perishing. Nakita na ti nagigitag tao, ijay Bible, nga they are, marami po sila, they are precious from his eyes. What is the meaning of the harvest is plentiful, but the laborers are few. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Iso nga, sika tayo, Christian anak ni Apo, always pray. Saan lang nga din blessing, ipag-pray tayo. Ipag-pray tayo to Jerusalem tayo. What is the Jerusalem? Saan nga, Jerusalem nga country to Israel. No. Our Jerusalem is, number one, our family, our community, our country. Yun po yung Jerusalem. Ipag-pray natin yung mga pamilya po natin, kasi hindi po masasabi na, okay, yung pamilya ko, ganito na, ganyan. Hindi. Pag yung mga napan po, kaya po sabi nga ni Jesus Christ, yun ang nakita niya, we have compassion, we have love. Number one po yan. Pag tayo po yung nag-share po, yung makinig po tayo sa mga sinishare natin ng mga family po natin, mostly sa family po natin yan. Hindi po sabihin, huwag po natin sabihin na tayo malalim na. Pero yung mga kapatid po natin, mga relatives natin, may mga problema yan. Kaya pag tayo, for example, tayo kasi mga OFW po tayo, pag umuwi po tayo sa mga sa mga kamag-anak natin, pamilya natin. Yan, umpisa na nila yung magsisharing yung, di ba, maririg natin, ay, problema, kumusta ang itang, uncle, ko natin, di ba, ay, kaspilat ta, pero deep heart nila, may problema ko. So, that is the compassion and love. Pakinggan po natin sila. And then, let us pray for them. Yung po natin, yung tapikin natin sila, So, what is the meaning of the harvest is plentiful, but the laborers are few? Then he said to his disciple, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, sabi nga niya, therefore, pray earnestly. Yun yung kanina pinag-aralan po natin sa Sister Chrislyn, sharing niya.
earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. God uses this analogy to highlight the fact that there are a lot of persons who need to be cared for and brought to God. Lalo na dito. Marami po tayo, pagpunta po tayo sa ibang lugar dito, makikita po natin yung mga po, di ba nandiyan lang sila sa kalsada, hindi po natin sila yung i-blame or i-judge sa ay, mga ganyan. No, kundi upuan natin sila. Minsan po yung kaibiganin sila kasi minsan po tayo minsan kasi hindi nagsasyan ang Panginoon kasi minsan may hatred din tayo sa puso kaya every time mag-pray po tayo na si Lord ay mag-light sa atin, yung give us the compassion and love. Kahit yung na-evangelize po natin, sabihin natin na dalhin dito minsan yung mga kasi mahirap dalhin pa eh. Kasi hindi, kagaya pag nagtanim po tayo, minsan po, yung iba nabubuhay, minsan yung iba nga ay namamatay, di po ba? So, must be patient. Patient po tayo. Parang mga farmer, sino yung mga farmer? Kami farmer din. Di ba? Yung mga magulang, lulo natin. Nung mga bata ko, naririnig ko yung tagang nag-pray-pray sila sa mga palay nila kasi yun yung parang doon ko kinukon, ibinibis nga eh. Ano ba yung Ilocano, yung bukid. Dikta dyan yung maririnig mo yung mga side ko, yung mga lulo ko, yung mga auntie ko. Ay, katawan eh, Pangasinan kami kasi. Kaya, ang prayer nila na, katawan, iuran mo. Ay, ulan daw. Itudong ako, kudada, hindi karkararag. Mas lalo no, ang puka, giyelo di pa gayon, they are praying. As dyan mo, prayer time kini ako. Tadagi pa inihahantulan natin na parang mga tao rin yan na unbelievers. Mayroon nga yung bagyo na eh. Talaga nga kararag. Di pa nag-pray, tilalakay idi. Tano ag bagyo, di signal number 2 idi kat, kasla signal number 5 sakta. Kas jeti ko ada, iso nga kararag. Iso nga kas jeti tayo magkara. Intay tibigat. Bago tayo kupinan dyan, kuha tayo ulas, kararag tayo kinapo. Ask God, wisdom, guidance, protection. Kung sino ipapatrabaho ni Lord, Lord, give me the discerning spirit. Anayan ipag-pray, discerning spirit. Spiritual eyes tayo, at makita tayo ipatrabaho ni Apo, daging aldaw manan. Amen? So, motivation, kasi hindi Domingo ko na ni Pastora nga rin yung preaching na ito, motivation, cultivation. If we want to be effective channels for the good news, we need to ask God to give us the heart that Jesus had for lost people. We see his heart in Matthew 9:36. We saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Seeing the people, he felt compassion on them. Talaga nga ni ako, dajay compassion na nga talaga nga sikatay mo minsan ngayon ko tayo, di ba? So kasi yung kararag tayo they were distressed and dispirited like sheep. Kas lagi kalding idubing nga tayo ti aso tungaray di aso takanot kagato na di kalding kas lakas di nga ito masikat uray lag ngak di kalding natahin di kalding awang pitag abog di aso idubing at so nga tatamalgit ko kas di gayam dapat ada kumpaso galabong sampo pay mot nga pwede tam among pwede tanya ta shape dita Bible shepherd, what is the shepherd, what is the sheep before, but then when I read and I pray to God, Lord, what is like this, like that, so God showed me and speak to me even when you God is speaking to you that who you are and who is Jesus. Because they were distressed and dispirited like sheep without a shepherd, Jesus goes on to see that the harvest is plentiful, but the workers are few. Those. In verse 30, the disciples should pray for the Lord to send workers into the harvest. We need to see as Jesus saw and feel as Jesus felt, so that we will do as Jesus did. In verse 35 gives a summary of Jesus' ministry at that time, almost identical in Matthew 4:23. He was going through all of the villages, preaching, proclaiming the gospel, and healing every kind of disease and sickness. Then, in verse 36 to 30, report a specific incident on one of those occasions. When Jesus saw the crowds, perhaps as they approached,
him felt compassion for them. Iso nga si katayo, ori jay ang amo tayo, ma'am si kararag tayo, ti amo tayo mo. Oy no, nagigigagayon tayo, mapantay ang marmarket. Tapi kan nag-smile kinyatan, smile kamutan, tapi kung mutan jay kuanan, gibalikat, oh, di ba? Share tayo ti pagwa, kasi ni amo na kato, hindi, pagpray talaga. We always encourage them. San tayo amo ti daldalahin ti bawat may sa kinyata, ti may sa nga balay ti amo tayo, right? We know lagi anak ti amo, lagi amo tayo. Amen. He was, and then he said, Jesus saw the crowds, perhaps as they approached him, felt compassion for them, and then gives this charge to his disciples. The first lesson is, number one, we need to see as Jesus saw. Dahil pag-pray tayo, dahil spiritual is makunada ng discerning spirit and guidance ta. Especially si katayo, sino tayo basa ti Bible ito everyday. Uri mamin ano tayo basa ti Bible tayo. Ang sasaw din ni ako. Amo tayo si katayo dahil yung the Holy Spirit. Amen. So, Jesus and the disciples saw the same things, the approaching crowd of people. But Jesus saw them with different eyes than the disciples did. Jesus Christ nakita na dyan. Iso nga, dyan tinaramid na compassion with love. Jesus saw the great need of lost people in Matthew 9:36. Probably there was nothing unusual about the crowd that approached Jesus and the disciples that day. There maybe have been a few more sick and disabled people than in a normal crowd, but no more than there had seen on previous day. But the disciples probably thought as they did on another occasion when the needs were overwhelming. In Matthew 14:15, send them away, but Jesus saw them differently and he felt compassion for them. Iso nga na dat maminsang ngay kat, nada na pangibalay tayo ngay kat, walang istorya, pero sikat tayo, siyempre sikat tayo ngay kat, di ba nahilig tayo nga makatoy, pagkapiyan tayo, pagbusugan tayo di flesh, nga mas busugan tayo di spiritual, na di spiritual life na, di ba? So, kasi tapos makita tayo, ipag-pray tayo, tadi tayo mo, dadagigan, kaskasal tayo, at dadagigan sakit na, at yung problema na number one na dyan, iso na dyan, kung na dyan, harvest, katlukas dyan, once nga sisiran tayo, tisaw ti apo, in-encourage tayo, sumurot kinya tayo dito nga tao, tas siyempre, ma-feel na dyan, presensya ni apo, dyan, liwanag ni apo, that there is hope. Dyan, di ka na tayo nga ikaw, dyan, there is hope, no? Iba ganun, kas tinikas dyan, amuit tayo, dyan, encouragement nga, words of God, may dyan, sa uni ako, meditate tayo, ikuha tayo, at the devotion tayo, dyan nga devotion tayo, ang sasaw ni ako, dyan, patrabaho na dyan nga aldaw, dyan nga oras, wherever we are, amen? So, they may look normal outwardly, but inwardly they are like Paul described them. In Ephesians 2:12, without hope and without God in the world. Kajiting ko ni Paul nga, kung na nga ikot mo, awan ti apo tayo mag-advisor niya, matutubyan tayo ti rabaw ti daga niya. Sino ti ang deliver siya, hindi first nga ikat, maglaba na talaga. Kunamlan no, kaya batid ko nga ikat, kunamlan no, sino ko nga kasigsiga, hindi mo. But praise the Lord, tani apo, binalbalyo na, nagrigat ti, mapruning ti ugali nga talaga. Pero dahil mo, una nga, imbagak ti na ako, Lord. Ni-pruning mo ti ugali, Lord, kuna ka, be gentle, Lord, kuna ka, nasakit ti, mapruning ti ugali. Nagsakit, sino ti sa nga masaksaktan dito, di ba, nagsakit, mas lalo di ugali tayo, di ego, di pride, di ba? So, praise the Lord. Then Jesus saw the great harvest of lost people in Matthew 37. He said, the harvest is plentiful. This was an important concept that Jesus wanted his disciples to grasp. On another occasion, after speaking with the Samaritan woman by the well, he told the disciples, in John 4:34, lift up your eyes and look onto the fields, that they are already white for harvest. He repeated it again as he sent out the 70 for ministry. No, dahil tikot basaan tayo ti another books ko. This is a ministry. Praise the Lord. Oray no, duwa talo no, agagathering tayo ngay kat, sharing tayo ngay kat. Umado di ko na ni Pastor Pang. Iso da jay oray no, duwa talo when we gather, kuna nga rod ni Apo.
I am with you. I'm in your midst. Naganuti translation na dagit agamin yung Bible. So praise the Lord. In Luke 10:2, and he told the fearful apostle Paul to go on preaching in Corinth, explaining in Acts 18:10, for I am with you and no one will attack you to hurt you. I have many people in this city. So, basta ang bakbakasyon tayo ngay ka, tuwing no sa dino papanan tayo, saan tayo, but ngay ta, dagayam ni Apo, tayo, the Holy Spirit na. Praise the Lord. So then nagmayat ang evangelize mas lalo dito. Ori sa dino san tayo mo mabaling ako natin ang pantay ta dugin ko ta. No, mabalin tayo nga ore jay ayan tayo no. DJ tayo building tayo, siyempre gi building tayo nagado Pilipino ta, Indonesia. Nagmayat ang sharing kinya datos ano no. Mapangkayo jay babangag karwas. Ang isistorya da problema da dito ang start na dugin tayo. And then ipaigid tayo so data ipang-pray tayo kasi that is spiritual harvest mo tan. Iso nga ipag-pray ni Apo amin nga makasasao ore man sa di ko nada nga ron nga. Ore san tayo maimot dito yung church. No, dayay nga ron. Iba yung ikaw yung nagkuan, iba yung nagtanim, iba yung nagwater nga ko nada basta napandati another church. Praise the Lord. Diyay nga talaga ti papanan na nga church nga. Diyan ang inimot ni Apo katno agro. Just praise the Lord to the glory of God. And then there was a harvest waiting to be reaped. The harvest doesn't depend on our techniques, but on God's sovereign purpose. He has planned a harvest and He calls us to get involved. Our reapers. Tayo yung magsasaka yung, ano ba yun, sa Ilocano na. Sikatay dagigay agwa, ag-ani. Praise the Lord, sinutin ag-ani to. Blessing. Jesus said that the harvest is plentiful. It's God's job to open hearts to the gospel. In Acts 16 verse 14, it's our job to go into the harvest field and seek to reap a crop. So Jesus saw the great need of lost people. He saw the great harvest of the lost people also. Letter C. Jesus saw the great need for workers for the harvest. In Matthew 9:37, the workers are few. Jesus has changed metaphors here. First, He used the metaphor of sheep, but now it's a harvest. These two metaphors show two sides of the matter. Number one, sheep, and the number two is shepherd. Shows man's need met by God. The good shepherd seek out lost sheep and ministers to them. The harvest and the workers show God's need met by man. God used people to save others. Jesus' viewpoint is that a farmer who has great crop ready for harvest, but he doesn't have enough reapers. Mas lalo no, agi panag-aanin ngay kat, mas lalo sabay-sabay ti panag-aanin, awan ti makam ngay, awan maher mo nga, ang gapas. Ay, napalak jay ma, da nagkwakinyak kasi iso nga, pray for the harvest. It has an interesting picture, isn't it? On the one hand, the Lord will accomplish all His purpose, which includes the salvation of His elect in Ephesians 1:2-11, and yet, at the same time, He has chosen to save lost people through those whom He has already saved. Sikatay na dyan. Kas ano tayo nga, kas ano nga maisip dagi dyan believers, to sikatay nga ito, adit tayo lang nagpukumpul no maminsan, ada di gino ka, friend ka, san tayo pa nga pa, siksika tayo lang, buntak tayo, tagi silaw, tagi ko nadarod, no, siksika tayo, kas parigat, si kami da pastora, da karol, siksika kami lang, ang pilpilo, sik nga talo, buntak kami nga talo, sa gapa kami, baka pinunod kami. Hallelujah. Pero, so the jay, so nga, maki-fellowship tayo, dagi jay, unbelievers, di ka-fellowship tayo, sa nga sikat tayo, may mamati tayo, sikat tayo, share tayo, jay, good news, that there is hope. There is hope, there is healing, iso da gigi salvation, iso nga da kat mo pa, sumurot na kinya tayo. So, sama nga ako sa inyo, adan di kas jay, kasla da jay ka-building me. Sige lang, tinyak, mga manunga tao, minsan natangkon ko ulo na, siguro di ko nadangal nga no, kas ano, inatangkon ko mo, idi bibi Christian, kas jay mo kano da jay, ma-evangelize ko. So, kung nakatay na nagrigat gayong magpaiso, ay, kanakan, numaminsan sa ako mga ipansino na,
Yung kunak Lord, isurrender ko na ito, yung tao, kunak na, istoryahan na di problema na, So, there is a perfect time in everything na po na ako. There is a season talaga, di ba? Manunga bulan di pa nag-aapin, tunukag pa inanamot di daga, di ko na isuna kat nagpain na, di ko, di anda ti kwa tayo di central si Murot. Isuna pa, ti nagbirok di place, so kunak Lord, salamat ko na. Iso nga tata, ipag-pre-prek na, Lord ko na, change the holiday na sa every Tuesday ko na. So, sapay kumako na karon nga ni ako ti aggaraw kini amo na nga i-change na jay holiday na ket dito nga mapag-isuti ko na. Iso nga ipag-pray tayo ni Mami. Praise the Lord. So number 2, we need to feel as Jesus felt. Note the link in verse 36, seeing the people felt compassion to them. We frequently use of Jesus in the gospel. It is related to a noun meaning inward parts. Iso nga tipag-pray tayo kanayon nga ikot sa nga DJ inward, ajay outward na ka. Tikat kita amot ni ako sa amot nga DJ trabaho tayo. Apay, so ang trabaho tayo kinapo kat oray baga nga sa nga balik ka sanak na makikita ni amo kalakas dyan. But then God is watching us. Right? Dagi puso tayo, di motibo ti puso tayo. Isang di pusat jak amo na yung motibo ng bumi ako amo na. Iso nga nang pray tayo, harvest. Ibaga tayo kini ako nga Lord, isurrender ko dayto nga harvest, nga tawon, dayto nga bulan, and God will do it. Kanya mo naging pray tayo, basta maganda yung motibo sa pag-pray po natin, God will help us at tagang abundance talaga. We need to do as Jesus did. What did Jesus do? He ministered to people's needs and he prayed for more workers. Letter A, Jesus ministered to people's spiritual and physical needs. Christian work ministry means service. Every Christian is called to serve Christ. He has given you unique gift and unique opportunities. Letter B, Jesus prayed for more workers. Maybe you're thinking, wait a minute, that text does not say that Jesus prayed for more workers. It says that he commanded the disciples to pray for workers. True, but Jesus didn't command the disciples to do something which he himself had not done. In Luke 6, verse 12, tells us that before Jesus called the 12 apostles, he spent the entire night in prayer. Surely in part, he was asking the Father for workers for the harvest. Iso nga, dahil nga ron every, adjig ko na doon, no, mabasbasa tayo nga ikot, di Facebook nga, apay ori di YouTube, kuna na nga ikot, ma-agri-ring tayo alas 4 hanggang alas 5. Tiyan mo tayo makais-isbo, but then no, kuna da nga ron, the JJ time, nga tagang ulimot, the JJ time, nga awan ti manggad mo, kundi, no tagang na nga ikot, ada devotion mo ti, early in the morning nga talaga nga, naranasan kasi takayat ko mamanggag ti busis ti Apo. Mas lalo nag-fasting ka. Talaga nga nagtinggal di busis na patigis sa una. Talaga nga agsilaw-silaw. Once nga dadya nga ikot inaramid tayo, mamisa nga ikot ikaw tayo napanduka ta na siyempre dati amo tayo, agluto tayo, ada ubing tayo, ada ti lululo nga ni Apo ti mangikot ti tigsa tayo. No agreeing tayo ti alas 3. No naring tayo alas 3. Kararag tayo, devotion, only 5 minutes lang. Read the Bible, 5 minutes. Dadya nga sa uni ako, mas lalo tatak, tirigat, na nakita yung dadya bagyo, na nakaraan di kayo na. Makasangit ka, makita nga talaga. Talaga nga, kailangan dati ako nga, there is, makasangit ka dadya na makita. Iso nga, sikat tayo, dadya pamilya tayo di Pilipinas, nakasave na. Pero dadya nagtuma. Makita magdaubing na adapit agririyaw sa kulo, tulong. Kas ano nga tulong kat nagiday na kuwakat din, nagay ko nalagat din damote, ang langoy na din nagduma. Kat lagpas ti balay na din nagduma. Iso nga kita tayo, ikararag tayo nga kanay, kinaako ti harvest na talaga. Kat no, kas dyan nga ito, revival driven sa kayo. Pilipinas na sa alam nga dyan, all over the world. Amen. Then, Jesus prayed for more workers nga ron nga po na nga ron dyan.
maybe you're thinking, wait a minute, kunada nga ron, santay ka basta-basta mo nga ron, nga tumira, nga evangelize. There is a perfect time. Ngam, dahil nga ron, mostly, ag-pray tayo. Ipag-pray tayo kini Apo na niya, kas ano Apo, ipag-pray tayo dahil kay Lusol nga dahil nga ni Apo ti magtrabaho. Iti puso, dasan masikatay, kanuang sa nga ito. No, napabainan tayo ito, bahala ka dita, di ba no, isang saktan tayo, saan tayo maggamit nga perfect. Pero nag-evangelize tayo nga, dawaton tayo kini Apo, talaga nga God will work for our good talaga kung nag-evangelize tayo. Kasi dito ko na nga dito yung Luke chapter 6 verse 12, Jesus tells us that before Jesus called the 12 apostles, he spent the night. Kung na nag-pray, so nisa dito no nag-experience tayo makasla no sika tayo ngayon dagiti magsasaka nga talaga ngayon no panagpupadan panag-harvest na ngayon ipag-pray lang kasjay tayo sa nga dayay physical kundi spiritual nga harvest nga talaga ta ni Apo asidag no umayon ta amin ning baga na di Bible no makikita yo dito Israel dito Jerusalem nangyayari. Kaya siguro nang sabi ko nga minsan, siguro Lord, kaya nangyayari itong bagyo, sabi ko, kasi nandiyan ka na, ganun ako, parang bata na ako nagsasalita, minsan siguro sabi ko, balik na yan, kung may nakakanan sa akin, sabi, balik na itong katulong ko. Kasi yun yung kinakausap ko ang Panginoon ko, usapin natin ang Panginoon, at ang Panginoon, ipapakita niya kung ano yung ipapatrabaho niya, lalo na ngayon. Yung nasabi spiritual harvest, kasi yun nga, yung mga bagyo nun, yung bagyo nun, signal number 2, ilang naglalaro pa rin tayo sa labas. Pero ngayon, hindi ka na pwede maglaro dahil napakadelikado na. Bigla na lang nandyan yung tubig na naging dagat na yung place po natin. Di po ba? Kaya napakapalad po natin ng mga Kristiyano dahil ang Diyos pinoprotektahan ang mga pamilya natin. How about yung mga unbelievers? Nandyan yung mapapayak kapag napapanood mo yan sa TV talaga naman. Paano kung sa pamilya natin yun, di po ba? Kaya wag po tayo mag-sitting pretty dahil nandito tayo sa abroad. Padalhan natin yung mga pamilya natin ng support nila. Sige, mag-enjoy ka dyan kasi nandito tayo. Wag po. Kundi po, Lord, kung ano man po, Lord, pinapatrabaho mo, Lord, ikaw po, Lord, mangusap sa puso namin. At ganyan, yung ipag-pray natin yung mga nasalanta kasi mga, kung sa baga mga palay na yun na nahihinog na. Pray for them. Amen. Conclusion po dito, what is our motive for getting involved in evangelism? Our motive is the great love of our Savior who come to this sinful world, who saw the great needs of lost people, who felt compassion for them, and who served them with the good news of salvation. If you have experienced that salvation, then you are the one, his workers in his harvest. Amen. He wants you to see as he saw, to feel as he felt, and to do as he did. Love those people for Jesus' sake. Sabi nga po may nabasa po ako, sinulat ko. Sabi niya, reform in the Bible, the work of God is done by God himself. It is he who sets his work in motion, and also he who concludes. It is he who plans the work, and also he who manages it, and even more, it is he who brings the work for frustration. It is stated in the Bible, I am the beginning and the end. I am the sower and the reaper. So, Jesus looked at the crowd flowing him and referred to them as a field ripe for harvest. Many people are ready to give their to Christ. If someone would show to them how Jesus compassion us to pray, that people will respond to this need for workers. Often when we pray for something, God answers our prayers by using us. Be prepared for God to use you and me to show another person the way to Him. Amen. Hanggang doon lang po. At pwede po natin yung kanina, yung kinanta natin sa opening prayer. Great, ano ba yun? Great